Ang panganay na lalaki ay kakakasal pa lang. Ang panganay na babae ay isang nurse. Ang bunsong babae ay isang atleta, at ang bunsong lalaki naman ay kakadischarge lang sa army. Mukhang maganda ang kinabukasan nila hanggang sa biglang sumulpat ang isang halimaw. Mabuti na lang at nakaligtas sila sa hirap dahil sa hardware store na pinapatakbo ng kanilang ama. Pero hindi naging maayos ang mga sumunod na araw. Kailangan na nilang mag-alala sa pagkain, magtipid sa tubig, at magtago. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ng ama sa asawa niya na busog na siya para lang maiparamdam na kailangan niyang kumain. Sa huli, may mga gusto pa ring magnakaw sa kanila, mga daga, halimaw, at mga kapitbahay. Sa dulo, ang mga kamag-anak ng manugang na babae ang unang dumating, at di naglaon. Sumunod na rin ang panganay na anak na lalaki at ang kanyang asawa. Dahil alam ng ama kung paano sila nakarating doon, niyakap niya lang sila at tahimik na umiyak. Nagising ang kakayahan at alchemy ng kanyang manugang na babae, kaya hindi na sila kailangang mag-alala sa tubig. Ang mga sundalo ay naging halimaw, at sa halip na gumala lang, kinukuha ng mga halimaw na ito ang mga sibilyan, anuman ang edad o kasarian, kaya hindi sila kusang naghiwalay. Nakatayo ang ama sa may bintana at sinabi na ang mga sundalong dapat ay nagpo-protekta sa mga sibilyan ay sila pa ang umaatake. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ang kanyang mga anak. At sa mga sandaling ito, na-realize niya ang kanyang kakayahan. Nakasaad sa system window na ang ama ay isang arkitekto. Mayroon siyang napakahusay na kakayahan sa arkitektura. Kaya niyang magtayo ng kahit ano. Hindi niya alam kung paano natupad ang kanyang matagal ng pangarap, pero nginitian siya ng kapalaran. Kaya, salamat sa kakayahan ng kanyang manugang at sa kanyang sariling kakayahan, nakaligtas sila. Nagtayo siya ng mga harang malapit sa tindahan at ginawa ring metal shields ang lahat. Tumitingin ang ama sa maliit na siwang at sinabing may mga sundalo na gumagala-gala sa harap ng bahay kahapon, at dahil dito, may dala silang halimaw. Sa pagkakataong ito, talagang desidido silang sirain ang lugar, pero alam niya na mangyayari ito kaya gumawa siya ng detour. Inutusan ng ama si Senga na kunin ang iba pang pamilya at pumunta sa koridor. Nagtanong si Sean, ano? Paano ka, tatay? Lumingon ang ama at sumagot na hindi niya alam kung ligtas ba ang dulo ng daan. Ito ay isang emergency exit kung sakaling gumuho, pero mas maganda pa rin ito kaysa maghintay na mamatay dito. Sinabi ng asawa niya, mahal. Ngumiti siya at sumagot na siya ang huling aalis, kaya walang dapat ikabahala. Bigla, may narinig ang ama na ingay mula sa kalye at ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, sa tingin ko gumagalaw sila. Wala ng oras, kailangan na nilang umalis. Makukuha sila ng mga halimaw na ito mula rito. Bigla siyang huminto at nag-isip habang nakatingin sa kalye. Nagtanong ang asawa niya, ano? Talaga bang hindi maganda sa labas? Sumagot ang tatay, hindi iyon. Nagtanong si Sean, Tay, bakit ka tahimik? Anong nangyayari? Sumagot ang tatay, oo, dumating na lang si Jong Yong. Dumating na siya. Dumating siya sakay ng motorsiklo na may kasamang kalansay. Nagtanong si Son, ano? Naglakad si Jong Yong papunta sa tindahan at naisip, ito nga talaga ang bahay nila, pero ano ba itong mga harang na bakal na ito? Sige, sino ba ang may pakialam? Ang mahalaga ay kung may miyembro ba ng pamilya sa loob. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay at naniga si Jong Yong sa gulat. Tumingin ang tatay sa labas at nagtanong, Juni, ikaw ba talaga iyan? Umiyak si Jong Yong at tumakbo papunta sa yakap ng kanyang pamilya. Lumingon siya at inilagay ang kamay niya sa harap, binubuksan ng isang portal na nagpakita sa mesa kung saan nakaupo sina Soul at Huang. Umiyak din ang mga babae nang makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo na ang buong pamilya sa mesa at kumakain. Nag-aalala ang nanay at naisip na kahit saan pa siya magpunta, tiwala siya sa kanyang pagluluto. Pero itong steamed mackerel na ito, ilang level ang taas kaysa sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Tiningnan niya si Jisoo at naisip, siya ba talaga ay isang chef? Ngumiti si Jisoo at sinabing natutuwa siya na nagustuhan nila. Naisip ng nanay na hindi siya basta na lang actress. Sinabi niya na dahil gumawa siya ng napakasarap na ulam, magsisimula siyang gumawa ng isang refreshing dessert.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang magluto at naisip na dapat niyang hiwain ang mga berdeng ubas sa manipis na hiwa at ilagay sa ibabaw ng cream sa cheesecake. Inilagay niya ang dessert sa mesa at sa isip ay inutusan ang lahat na subukan ang kanyang signature dish. Ito ay ang tiramisu ng nanay na may cream at berdeng ubas. Sinubukan ito ni Jizzo at namula sa paghanga. Masaya siyang sumigaw, "Nako, napakasarap nito. Ibibigay ba niya ang recipe?" Tumawa ang nanay at sinabing walang espesyal doon. Sinubukan din ni Yango ang dessert at naisip na napakasarap nito. Sa sandaling iyon, lumapit si Lancelot kay Lolo at tinanong niya kung ano ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Lancelot ang kanyang sarili at nagtanong si Lolo, "Ginoo, marunong ka bang maglaro ng Jenny?" Ang Jenny ay isang uri ng Korean chess. Nagtanong ulit si Lancelot, "Jenny." Sa kanyang bayan, sikat sila sa paghihiwa ng mga bangkay ng halimaw, kaya nagtrabaho siya sa entrails. Sumimangot si Lolo at sinabing hindi niya masyadong naiintindihan siya. Ang buong sitwasyon ay, sa Korean, ang pangalan ng laro at ang salitang organo, ay pareho ang tunog. Itinuro ni Lolo ang mesa at sinabing mukhang hindi siya marunong. Sinabi niya sa kanya na kumuha ng upuan at umupo. Sasabihin niya sa kanya kung ano si Jongyong. Sa oras na ito, kinuha ni Seiyan ang isang bato at tinanong si Jongyong na tingnan ito. Nagtanong si Jongyong, "Ano? Bakit mayroon kang ganyan, kapatid?" Nakasaad sa system window na ito ay isang rank D enhancement stone, mga katangian, apoy, at ang mga opsyon ay penetration at ignition. Sumagot si Sean na nakakita siya ng isang halimaw na parang rhinoceros at isang halimaw na parang griffin na naglalaban. Ang halimaw na parang griffin ang nanalo at kinain ang isa. Nakita ni Sean ito sa katawan ng halimaw na rhinoceros. Inabot niya ang bato at sinabing sa tingin niya ay mas kailangan niya ito, kaya gamitin niya. Sumagot si Jongyong na masyadong kapaki-pakinabang ang isang artifact para tanggihan. "Salamat." Sinabi ni Sean na dapat ay siya ang magpasalamat. Sumagot si Jongyong, kung may kailangan siya, maging kasangkapan o ano paman, utusan lang niya at gagamitin niya, dapat niyang tiyakin na comfortable ang pamilya ng kanyang asawa. Naisip ni Sean na naantig siya na nag-aalala rin siya sa kanila. Pagkatapos ng kanyang discharge, talagang matured na siya. Noong maliit pa siya, abala siya sa pag-iyak kapag binugbog siya ni Soul. Sumagot si Sean na sa totoo lang, umiiyak pa rin siya ngayon. Sinabi niya na kung may ginawa man siyang tama, ito ay ang ipinanganak siya bago si Soul. "Anyway, salamat. Pupunta ako at sasabihin sa pamilya ng asawa ko ang lahat." Muli, kumaway si Jongyong sa kanya at naisip na may peklat siya sa mukha. Marami siyang pinagdaanan, pero at least buhay siya. Teka, mukhang kapaki-pakinabang ang mga kakayahan. Bigla, napansin ni Jongyong ang kanyang ama sa tabi niya at nagtanong, "Tay?" Sinabi ng ama, "Jonggi, talagang masaya ako. Hindi lang ligtas ang buong pamilya, salamat sa iyong kakayahan, nakakain sila ng busog sa isang ligtas na lugar. Pero alam mo ba ang tungkol sa mabuti at masama?" Sinag-ay ni Jongyong ang kanyang ama at nagtanong, "Pwede lang bang mangyari ang mga bagay kapag may mga tao?" Naalala niya ito ng maayos. Kung mag-isa lang siya, hindi niya mararating ito kahit na mayroon siyang lahat ng mga kakayahang ito. Nang magsimula siyang tumulong sa mga tao, naisip niya kung bakit niya ito ginagawa dahil naaalala niya ang mga salitang iyon. Sinabi ni Yango sa kanya na kahit nagisingin niya ang kakayahang ito sa kanyang sarili, magiging mahirap pa rin sa huli. Doon niya na-realize na ang dahilan kung bakit niya tinutulungan ang mga tao at tinutulungan siya ng iba ay dahil gusto nilang lahat na maging ligtas ang kanilang mga pamilya. Sigurado siya na kailangan ng tulong ng kanyang pamilya at umasa siya na may tutulong sa kanila tulad ng pagtulong niya sa iba. Kaya niyang tumulong dahil nakikiramay siya. Anuman ang kanilang mga kakayahan, pareho lang silang lahat. Lahat ay naghihirap at natatakot sa kamatayan. Lahat sila ay nakatira sa parehong mundo, kaya nagtutulungan sila. Kung hindi, magiging masyadong walang puso. Tama, Kai. Ngumiti ang ama at sinabi na ipinagmamalaki niya siya. Ngumiti si Jongyong at sinabing lahat ay salamat sa kanya. Dapat ay pagod ka na, kaya magpahinga ka na. Sa tingin ko oras na para umalis ako. Sinabi ng ama na oo, pero mag-ingat siya. Ingatan niya ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bumantong hininga si Seko at sinabing nasa kalagitnaan na sila. Nagtrabaho ng husto ang lahat. Inirekomenda niyang magpahinga.
Sinabi ng assistant na akala niya ay malalaglag ang kanyang mga mata. Biglang bumukas ang pinto at sinabi ng isang sundalo na ang hepe ng operasyon ay dumating kamakailan ng isang skeleton knight na nagngangalang Bedivera. Hiniling niyang sabihin sa kanya na umalis na ang kanyang Panginoon para sa pa. Nagtanong si Seko kung si Jongyong ba ang kanyang Panginoon, bakit siya pumunta sa pa. Sumigaw siya ng malakas na maghintay sandali, nandoon ang unang core. Tiningnan siya ng sundalo nang nagtataka at sumigaw si Skull na parang baliw. Pumunta ba siya para makipaglaban sa unang core? Sa oras na ito, ang mga Skeleton Knights at si Jongyong ay nakasakay sa mga motorsiklo sa kalsada, at sinasabi ni Jongyong, ang ganda ng panahon. Pagkatapos ng ilang sandali, matinding hinahampas ni Soul ang boxing bag gamit ang kanyang mga kamay at paa. Malakas niyang iwinagayway ang kanyang braso at pinunit ang boxing bag sa isang hampas lang. Lumipad ito sa gilid kung saan mayroon ng ilan sa mga ito. Lumingon si Soul na naiinis at inutusan si Pax na dalhin ang sandbag dito. Matindi siyang nagutos. Naghatid si Pax ng sandbag at sinabing ang kasalukuyang bilis ng order ay ang halaga na itinakda ni Jongyong. Sa sandaling ito, naglalaro sina Seiyan at Huang ng console, at tinanong niya kung bakit galit na galit si Soul. Sumagot si Huang na hindi siya pinapayagan ni Jongyong na umalis. Sumagot si Sean na alam niya na may kakayahan siya, pero masyadong delikado ang mga baril at tangke. Sinabi ni Huang na hiniling niya sa kanyang tatay na maglagay ng sandbag, at matagal na siyang nagpa-practice. Tumawa si Sean at sinabi rin ni Soul na nagising ang kanyang mga kapangyarihan. Kahit na delikado sa labas, bakit gusto niyang lumabas ng husto? Sumagot si Jun, ito ay si Soul. Tama, kapatid. Sinabi ni Sean na may peklat siya sa mukha. Hinawakan ni Sengan ang kanyang pisngi at nagtanong, okay lang ba ito kung hindi mo hawakan? Okay lang. Nagtanong siya ng nagulat, kailan nawala ang peklat? Siguro nagising siya. Sinabi ni Jan na hindi naman yun ganoon kalaking peklat. Huwag kang magkunwari. Sumigaw si Sean, hindi, ito ay isang seryosong sugat. Hanggang kahapon, nandoon ang peklat. Sumagot si Jiang na hindi siya maaaring magreklamo sa sakit. Alam ba niya kung gaano siya? Kinabahan sa ospital. May isang pinuno ng Internal Medicine Department na nagngangalang Jin Sunhok, at ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para lasunin ang mga staff ng ospital at kontrolin sila, tulad ng brainwashing sa kanila. Maingat siya sa bawat galaw niya dahil natatakot siyang maging adik. Bago pa siya matapos magsalita, biglang sumilip si Jizzo sa silid at sinabi sa kanya na kumain na. Tumakbo si Sol pagkatapos niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ang mga sigaw sa subspace. Siya ang demonyo. Mangkukulam, kailangan nating magmadali at talunin ang demonyo. Sinabi ng nanay, oras na para kumain. Nagulat si Yongsu, oras na para kumain na naman. Sa sandaling ito, hawak niya si Yujiang sa kanyang mga balikat at naglalaro ang tatay ni Jongyong sa kanila. Sinabi ng nanay na may kimchi stew sa menu. Ginawa niya itong napakasarap, kaya oras na para pumunta at kumain bago ito lumamig. Tinanong niya ang kanyang asawa, mahal, nasaan ang kanyang tatay? Sumagot siya na hindi siguro kakain ang tatay. Nagtanong ang nanay, hindi siya kakain. Bakit? Sa sandaling ito, nakaupo si Lolo sa mesa at sinabing kakaiba ito. Malinaw na unang beses ni Ginoong Lancelot maglaro ng Jangi. Bakit siya napakahusay? Kahit gaano niya tingnan ang galaw na ito, hindi niya ito maintindihan. Hindi ba dapat niya itong ipaliwanag sa kanya? Sa sandaling ito, ang mga tangke ay sumusulong sa bukid, nagpapaputok ng mga bala. Malalaking projectile ang lumilipad mula sa portal ni Jongyong, at iniulat ng system window na ito ay isang Hellfire missile. Nabigo ang paglalarawan ng klase. Maaari niyang ilagay ang kanyang sariling paglalarawan. Walang mga katangian, at ang mga opsyon ay penetration at explosion. Lumipad ang projectile papunta sa tangke at pinasabog ito, pagkatapos ay nangyari ito sa lahat ng iba pang mga tangke. Iyon ay tama, hindi gumamit si Jongyong ng mataas na explosive na armas para hindi makasakit sa iba. Gayunpaman, ayon sa mga resulta ng reconnaissance na ginawa ni Lancelot, ang unang core ay nakakalat sa mga lugar kung saan nakakulong ang mga sibilyan at ang pangunahing puwersa ng rebelde. Kaya ayon sa plano ni Lancelot,
Siya mismo ang namamahala sa pagliligtas sa mga hostage at siya ang namamahala sa pag-atake sa pangunahing puwersa ng rebelde. Sa madaling salita, walang mga sibilyan kung nasaan si Jong-yong ngayon. Bukod pa rito, dahil ang Black Hawk ay nilagyan ng mga missile, dinala niya ito sa subspace lab at pinalakas gamit ang reinforcement stone na ibinigay ng kanyang kapatid. Bilang karagdagan, pinalakas niya ang pangunahing kakayahan sa paggalaw ni Pax na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang saklaw ay 100 metro. Ang maximum na bilis ng paghahatid ay 300 kilometers per hour. Tiningnan ni Jong-yong ang system window at naisip na ito ay isa ng malakas na missile at nagawa pa niyang palakasin ito. Sa ganoong kapangyarihan, makakakolekta siya ng magic stone sa lalong madaling panahon. Kailangan ng 10,000 para umabot sa ika-4 na antas ng subspace. Sinabi ni Jong-yong na nakakolekta na siya ng mahigit 2,000. Tiningnan niya ang system window nang nagulat kung saan nakasulat na mayroon siyang 1,800 at 70 magic stones. Nagtanong siya kung bakit hindi sila nakolekta. Sigurado siyang madalas niyang naririnig ang tunog na iyon. Iniulat ng system window na ayon sa mga tuntunin ng platform, 45% ng kita ay babayaran bilang komisyon kay Tono ng Mesika Dimension. Iniulat ng susunod na system window na ayon sa mga patakaran ng platform, 25% ng mga baniling magic stones ay babayaran sa pari na si Kimbongo. Nagtanong si Jong-yong, tan-asyo ng Mesika Dimension, pari na si Kimbongo, pamilyar ang pangalan. Naalala niya ang sinabi ni Lancelot tungkol kay Tan-Achu at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bigla, lumitaw si Lancelot sa harap niya at sinabing, Panginoon ko, ang lahat ng mga kampo ay nawasak at dumating na rin si Beaver. Gayunpaman, siya lang ang sasama sa kanya. Tutulungan ni Beaver ang mga tao na tumakas. Nasugatan ka ba? Sumagot si Jong-yong na mahirap pero maayos lang siya. Teka, Lancelot, ang mataas na ranggo na nilalang na nakipag-ugnayan sa mga rebelde ay si Tan-Achu, tama? Sumagot si Lancelot, oo, bakit mo natanong? Sumagot si Jong-yong na itong si Tonito at pari Kimbongo ay patuloy na nangingialam sa kanyang mga magic stones. Nakasulat na si Tan-Achu ay mula sa dimensyon na Mesika, pero anong dimensyon iyon? Sumagot si Lancelot na malamang ito ang pangalan ng planeta o sibilisasyon ni Tonichi. Halimbawa, ang dimensyon kung saan nakatira ang kanyang Panginoon ay tinatawag na Earth. Nagtanong ulit si Jong-yong. Tama, so, ang paring ito na si Kim Bong-soo, hindi ba siya mas mahusay kaysa sa isang taksil na nag-aalay ng mga tao sa ibang mga planeta? Sa sandaling ito, tiningnan ni Bongo ang system window at naisip na nagtataka siya kung anong nangyayari dahil kanina ay umiiyak siya na parang baliw. Hindi ito normal. Paano naging ganoon kabilis ang paglitaw ng mga magic stone sa account? At pagkatapos ay may mga malalakas na pagsabog na nakita niya kanina. Kahit na hindi niya narinig ang sinumang nagpapaputok ng mga baril o kagamitan. Kaya saan nanggaling ang lahat ng firepower na ito? At higit sa lahat, bakit walang sinuman ang dumating para magulat nito? Nasaan ang lahat at ano ang ginagawa nila? Bigla, isang projectile ang lumipad papunta sa kanyang katawan at tinusok ang kanyang katawan. Lumipad siya sa gilid at sinabi ni Jong-yong, pari Kimbongo. Hirap siyang huminga at nagtanong kung sino iyon. Siya ba ang commander ng Corps? Naisip niya na mamamatay siya habang umaakyat sa hagdan. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang madilim na enerhiya mula sa katawan ni Bongo, mabilis na nagpagaling sa mga sugat sa kanyang katawan. Nagulat si Jong-yong, ano iyon? Sumagot si Lancelot, ang mga sugat ay gumaling. Nagtaka siya kung ano ang madilim na pulang usok na umuusok mula sa buong kampo. Ngayon ay naiintindihan na niya. Nagtanong si Jong-yong, may ganoon ba? Nagbago ang hitsura ni Bongo ng kaunti at sinabing, nakakagulat. Isang tao at isang skeleton knight. At ang skeleton knight ay mas tapat sa tao. Sumagot si Jong-yong na nagulat din siya. Isang goblin na nagsasalita sa wika ng tao. Tumawa ang pari at sinabing, mukhang nakikipagkita sila sa kanilang mga sundalo. Nagmamadali silang kumain ng mga magic stones. Kaya sila naging mga goblin. Ito ay isang side effect ng hindi pagpapahintulot sa mga katawan na umangkop. Siya mismo ang nagbigay sa kanila ng mga tagubilin kung paano kumilos, pero nagpakita pa rin sila ng kasakiman.
Dapat ay rank 82 siya, sa paghusga sa katotohanan na mayroong isang account. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Jongyong ang puhunan, pero iminungkahi niya na ayusin ito ng mabilis. Mayroon siyang isang mungkahi. Inutusan niya na ihinto ang pagsira sa lahat at umalis sa lugar na ito. Pagkatapos ay hindi niya sila sasaktan. Kung nakikita ni Jongyong, hindi nila siya kayang patayin, at kaya ko silang patayin ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi siya pumapatay kahit kaya niya ay dahil magkakaroon din siya ng pinsala. Ang pakikipaglaban ngayon ay pag-aaksaya ng oras. Nagsalita si Lancelot, hindi mo sila kayang saktan, lalo na patayin. Naisip ni Jongyong, ano ang nasa isip niya. Bigla siyang nagmumungkahi ng kapayapaan. Dapat niyang subukang maintindihan. Talaga, hindi rin niya kayang patayin ang lalaking ito. At kung hindi niya kaya, dapat ay dahil sa usok. Ano ang usok na ito mula sa mga sakripisyo? Sinabi ni Lancelot na nakita niya sila sa kulungan, pero hindi siya. Kung nakita ni Jongyong, susubukan niyang tukuyin ang prinsipyo. Nag-isip siya habang nakatingin sa pulang dugo na langit at naisip, ngayon ay nakikita niya na ang madilim na pulang usok ay nagtitipon sa langit. Nagtanong siya, anong nangyayari? Bigla, isang malaking mata ang lumitaw sa langit na nagpataas ng takot kay Jongyong. Tumingin si Jongyong nang nagulat. Ano ito? Ito ba ay isang Hyle being? Nagtanong si Bangso nang may ngiti. Hindi nila ito inaasahan, di ba? Mukhang ito ang unang beses nilang nakakita ng isang Hyle being. Ang mga ganoong nilalang ay hindi nakikipag-ugnayan ng direkta kapag namumuhunan dahil sa mga paghihigpit sa hierarchy. Gayunpaman, iba si Tonatiuh. Ang nilalang na ito ay personal na pupunta rito. Siya lang ang makakatulong kay Tonatiuh na makarating. Ngayon, naiintindihan ba nila kung gaano sila katanga? Sinabi niya nang may tawa na bibigyan niya sila ng pagkakataon. Sa katunayan, sa tingin niya ay masyadong maganda ang kanyang mga kakayahan para masayang. Kaya, kung luluhod sila at magmamakaawa sa kanya ngayon na hayaan silang maging kanyang alagad, maaaring pumayag siya. Bigla, nagbigay si Lancelot ng isang matinding hampas sa goblin gamit ang kanyang espada. Galit siyang nagtanong, paano naglakas loob ang goblin na subukang sakupin ang kanyang master? Pinaalala ni Bango na immortal siya. Sinabi niya, habang hinahawakan ang buhok ng goblin gamit ang kanyang kamay, na kung hindi niya siya kayang patayin, gagawin niyang gusto niyang mamatay. Sumigaw siya sa takot, humihiling na huminto. Sinimulan ni Lancelot na bugbugin ang goblin ng walang awa habang tahimik na nanunood si Jongyong mula sa gilid. Naisip ni Jongyong na nagpupersage si Lancelot. Pero kung hindi matatalo si Tonatiuh, ang Bango ay magre-regenerate lang ng walang hanggan. Kaya, kailangan niyang talunin ang nilalang na iyon sa langit. Malinaw sa kanya na imposible ito nang hindi man lang sumusubok. May iba pa bang paraan? At least, maghanap ng paraan para pigilan ang regeneration ng kaaway. Na-realize ni Jongyong at naisip na magagamit niya ang subspace. Sumigaw si Jongyong, habang bumabilang kay Lancelot na kailangan niyang itapon ang goblin na iyon papunta sa kanya. Sinubukan ni Bangso na magtanong sa pamamagitan ng mga sirang ngipin. Ano ang plano nila? Inihagis siya ni Lancelot papunta kay Jongyong na nagbukas ng isang daanan papunta sa subspace. Iniulat ng system window na sinusubukan ni Bongsu na pumasok sa subspace. Kailangan ng kumpirmasyon para pumasok. Ang pagpasok ni Bango sa subspace ay pinapayagan. Pagkatapos ng ilang sandali sa koridor, nakita ni Huang ang daanan at napansin na mas mabilis siyang bumalik sa pagkakataong ito. Iniulat ng system window na ang hindi kilalang enerhiya na sumubok na tumagos mula sa labas ay nablock. Nakita niya nang may takot ang isang halimaw na sumabog mula sa subspace passage at sumigaw. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Soul ang ulo ng goblin gamit ang kanyang kamay at nagtanong, ano yun? Mukhang hindi iyon ang kanilang kapatid. Matapos siyang makita sa daanan at bumaling sa kanya, sumugod si Soul papunta sa kanya ng galit, at sumigaw si Jongyong sa takot at mabilis na nagpasya na isara ang daanan. Matapos utusan ni Jongyong na alisin si Bongsu mula sa subspace, isang system window ang lumitaw, na nagpapalim na si Bongsu ay inalis mula sa subspace. Inihagis ni Sol ang goblin sa daanan at tiningnan siya nang may hamon na sumigaw na ito ang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Naguluhan si Jongyong at naisip na sa isang sandali ay mukhang mas nakakatakot siya kaysa kay Tonatiuh.
Iniulat ng system window na ang may-ari ng Dimension account ay nabago. Mayroon na siyang account. Ang mga magic stones ay automatikong idaragdag. Nakatanggap siya ng 14,823 magic stones. Nagulat si Jong Yong, magkano ang kinita ni Bango mula sa komisyon kung nakatanggap siya ng napakaraming bato. Naisip ni Jong Yong habang tumitingin sa itaas, bakit hindi lumitaw ang notification ng komisyon nito ni Tasa. Sinabi ni Jong Yong na nawala ang nilalang. Sinabi ni Lancelot na binanggit ni Bango na siya lang ang makakakuha kay Tonito, at nagawa ng master na i-block ang ilang uri ng koneksyon sa pagitan nila. Dahil nabigo ang nilalang ng isang beses, malamang na hindi na ito babalik dito. Umupo si Jong Yong sa lupa at sinabing talagang umatras na ito. Akala niya ay titigil ang kanyang puso. Hindi pa nga siya nakipaglaban, kaya bakit siya napagod ng husto? Biglang tinawag ni Sun Chul ang kanyang pangalan. Naisip ni Jong Yong na nakilala niya ang boses na iyon. Nagtanong siya kung okay siya. Maliban sa mahahalagang tauhan, dinala niya ang lahat ng mga nagising at ang mga unit na makakagalaw. Hindi sila huli, tama. Sinabi ni Jong Yong na nasa tamang oras sila. Nagtanong si Seko, habang tinitingnan ang katawan ng goblin. Nasaan na ngayon ang commander? Ano ba ang nangyari dito? Naisip ni Jong Yong na matagal na siyang hindi nakakakita ng taong may baril sa likod. Si Wandyong, ang ikalawang platoon commander, ay nag-radio na nag-uulat siya ng mga resulta ng kanyang reconnaissance sa loob at paligid ng unang corps. Lahat ng mga rebelde ay natagpo ang naging mummy. Ayon sa kanilang datos, walang nakaligtas. Sinabi ni So na narinig siya ng hepe ng operasyon. Kailangan nilang panatilihin ang isang estado ng alerto. Inutusan niya sila na iligtas ang mga sibilyan at linisin ang lugar. Sinabi niya na ang kanyang mga utos ay gagawin. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Sancho na hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, pero sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang gawin ito ng mag-isa. Sinabi ni Jong Yong na isang simpleng bagay lang ito. Gayunpaman, hindi niya nagustuhan ang katotohanan na siya ay naging isang mummy. Yumuko siya at nagpasalamat sa kanya. Nagulat si Jong Yong, bakit mo ginagawa ito? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.